May mga taong dumadaan sa buhay na parang walang makakagambala sa kanila. Masamang araw sa trabaho, walang reaksyon, may bastos sa kanila, wala man lang kurap, binabato sila ng problema ng buhay, tuloy lang sila sa paglakad na parang wala lang. Samantalang karamihan sa atin natitinag agad kahit sa maliliit na bagay. Isang kakaibang text, may sumingit sa daan o isang random na komento online. At bigla tayong nagkakamasamang loob, sobra ang pag-iisip. Parang wala tayong kontrol sa nararamdaman natin. Pero heto ang totoo, may kontrol ka. Hindi ka lang naturuang gamitin ito. Yung mga taong kalmado at hindi basta natitinag, may natutunan silang makapangyarihan. Isang bagay na matagal nang naiintindihan ng mga sinaunang Stoic. Kapag tumigil, kang hayaan ng mundo na diktahan. Kung ano ang nararamdaman mo sa loob, doon ka magiging malaya. Doon ka magiging matatag. Doon ka magiging hindi matitinag. At yan ang tungkol sa video na ito. Kung paano tumigil sa pagbibigay ng pansin at enerhiya sa mga bagay na hindi karapat-dapat. Paano tigilan ang automatikong pag-react at simulan ang pamumuhay ng may tunay na kapayapaan. Kung tingin mo kailangan mo yan, may isang maliit na bagay kang pwedeng gawin na sobrang makakatulong para maipagpatuloy namin ito. I-click mo lang ang subscribe button. Libre yon at malaking bagay na para sa amin. Ngayon simulan na natin. Naisip mo na ba kung gaano karami sa mga bumabagabag sa'yo ay hindi naman talaga totoo? Hindi sa paraang iniisip mo. Ang totoo, hindi ka tumutugon sa mundo. Tumutugon ka sa kung ano ang tingin mo sa mundo. Isang tingin, isang tono ng boses, isang pagkaantala ng reply. Hindi ang mismong pangyayari ang sumasakit, kundi yung kwentong iniuugnay mo rito. At yan ang parte na hindi itinuro sa atin. Habang lumalaki, tinuruan tayong tumugon sa kung anong nakikita natin. Pero hindi tayo tinuruan na questionin kung paano natin ito nakikita. Dito natitingga ang karamihan. Palagi nating sinasabi, pinaramdam niya sa akin na tanga ako o sinira niya ang araw ko. Pero teka lang, pinadama ba talaga nila iyon sa'yo? O ikaw ang nagbigay ng kahulugan sa sinabi nila at hinayaan mong gumulong ito sa isip mo? Sabi ng mga sinaunang Stoic, hindi ang mga bagay ang nagpapabigat sa atin, kundi ang paghuhusga natin sa mga bagay na iyon. Hindi lang, iyon filosofiya. Isa yang anyo ng sikolohiya kahit bago pa man nagkaroon ng pangalan ng sikolohiya. Halimbawa, nasa gym ka. May tumingin sa'yo at napakunot ang noo. Biglang pumasok sa utak mo. Hinuhusgahan ba nila ako? Sa itsura ko ba ito? May mali ba akong ginagawa? Pero baka masama lang ang araw nila. Baka nga hindi ikaw ang tinitingnan. At sa loob lamang ng ilang segundo, nakabuo ka na ng buong kwento. Isang kwento na ikaw mismo ang gumawa. Sabi ni Carl Jung, hanggat hindi mo ginagawang mulat ang hindi mo namamalayang iniisip, ito ang magdidikta ng buhay mo at tatawagin mo itong tadhana. Eksakto, yan ang nangyayari. Hindi ka tumutugon sa katotohanan. Tumutugon ka sa interpretasyon mo. Karamihan sa atin, hindi malinaw ang pagkakakita sa mundo. Nakikita natin ito sa pamamagitan ng ulap ng mga lumang sugat, rejection at takot na hindi pa natin hinarap. Kapag nasaktan ka sa pag-ibig, nagiging mapagduda ka. Kapag palagi kang pinupuna, kahit neutral na komento, parang may kasamang panghuhusga. Parang nagnanavigate gamit ang basag na lente. Lahat parang personal kahit hindi naman. Sabi ni Socrates, ang buhay na hindi sinisiyasat ay hindi karapat-dapat ipamuhay. Hindi lang yon para sa philosophy class. Tungkol yon sa pananagutan, sa sarili mong pananaw. Dahil hanggat hindi mo ito ginagawa, mananatili kang nakulong sa cycle ng reaksyon. Bawat maliit na bagay ay tila banta at bawat beses na agad kang nagre-react, lalo mong pinapatibay ang paniniwalang wala kang kapangyarihan. Pero hindi totoo yon. Ilusyon lang yan. Pwedeng mang-asar ang mundo. Pero ikaw ang magpapasya kung masasaktan ka. Ang totoo ganito yon. Tumatakbo pa rin ang lumang programa sa utak mo. May nakita ka, binigyan agad ng label, nag-react agad. Pero paano kung kaya mong baguhin ang code? Paano kung, imbes na tumugon agad, huminto ka muna? Doon sa maliit na espasyo sa pagitan ng stimulus at response, doon nakatira ang tunay mong kapangyarihan. Sabi ni Aristotle, kahit sino kayang magalit, madali yan. Pero ang magalit sa tamang tao, sa tamang antas, sa tamang oras,
para sa tamang dahilan at sa tamang paraan, hindi yan madali. Nasa kaisipang yan ang susi sa emotional intelligence. Hindi ito tungkol sa pagpigil ng emosyon. Ito'y tungkol sa pagpili kung kailan at paano mo ito hahayaang dumaan sa iyo ng may kamalayan, hindi ng kusa. Narito ang hakbang na maaaring magbago ng buhay mo. Simulan mong questionin ang lahat ng nararamdaman mo. Hindi sa mapanghusgang paraan, kundi may pagkamangha at curiosity. Kapag may nakakainis o nakakasakit sa iyo, huminto ka at itanong, tungkol ba talaga ito sa kanila? O may tinatamaan lang ito sa loob ko? Ang tanong na yun lang kayang basagin ng lumang pattern. Hihinto nito ang automatikong reaksyon at bubuksan ang bagong paraan ng pagtingin. Imbes na mabuhay bilang puppet na hatak ng bawat trigger, mabubuhay kang tunay na tao, malinaw, matatag na kaugat. Sabi ni Plato, ang realidad ay anino lamang ng katotohanan. Sa madaling salita, karamihan sa tingin mong totoo ay bersyon lang ng utak mo. Kaya itanong mo sa sarili mo, ang sandaling ito ba ay katotohanan o interpretasyon ko lang? At kung kwento lang ito, gusto ko pa ba itong ipagpatuloy? Yung mga taong kalmado sa gitna ng pressure, yung hindi natitinag sa maliliit na bagay, hindi sila malamig. Malinaw lang sila. Aral bilang 7. Maging mabuti sa birtudang kakanyahan ng Stoicism na inaalagaan at pinapahalagahan ng mga dakilang Stoic na pilosopo tulad nina Epictetus, Seneca at Marcus Aurelius ay nasa matibay na paninindigan sa birtud, isang paninindigan na nasa puso mismo ng sinaunang pilosopiyang ito. Ang mga birtud ng Stoicism, katwiran, tapang, katarungan at pagpipigil sa sarili, ang nagsisilbing gabay upang tayo'y mabuhay ng may panloob na kapanatagan at kapayapaan. Sa mayamang habi ng karunungan ng Stoicism, ang mga birtud ay may sagradong lugar. Sila ang mga moral na tala ng gabay na humihimok sa atin na maglayag sa magulong dagat ng buhay ng may biyaya at karunungan. Ang mga birtud na ito na nakaukit sa kasaysayan ng Stoic na pag-iisip ay hindi lamang mga abstraksyon, sila ang mga haligi kung saan nakatayo ang ideal ng Stoic na pamumuhay na naaayon sa natural na kaayusan ng sansinukob. Ang karunungan, ang una sa mga birtud na ito, ay nagsisilbing ilaw na naglilinaw ng landas ng katwiran at pag-unawa. Hinahamon tayo nitong palalimin ang ating pangunawa sa mundo at sa ating lugar dito. Naiintindihan ng mga Stoic na pantas tulad ni Epictetus na ang karunungan ang pundasyon kung saan itinayo ang lahat ng iba pang birtud. Sa gabay ng karunungan, nagkakaroon tayo ng kakayahang makita ang mundo ng totoo at maiba ang panandalian sa pangmatagalan. Ang tapang, ang ikalawang birtud, ay nakatindig bilang bantay na nagbabantay sa kuta ng ating moral na pagkatao. Tinatawag, tayo nitong harapin ang mga pagsubok ng buhay ng matatag at may determinasyon. Sa leksikon ng Stoic, ang tapang ay hindi kawalan ng takot kundi tagumpay laban dito. Ito ang hindi matinag na determinasyon na harapin ang kahirapan ng may panloob na lakas. Sa pamamagitan ng kanyang mga aral, pinapahalagahan ni Seneca ang kahalagahan ng tapang sa paghubog ng karakter na matibay at matatag. Ang katarungan, ang ikatlong birtud, ay naglalagay ng kanyang balabal ng katuwiran sa landas ng Stoic. Hinihikayat tayo nitong mamuhay ng naayon sa mga prinsipyong patas at moral. Ang mga Stoic na pilosopo na kumukuha ng inspirasyon mula sa bukal ng katarungan ay gumagabay sa atin upang gumawa ng mga desisyong nakaugat sa katarungan at birtud. Ang pagsunod sa katarungan ay nagsisiguro na ang ating mga kilos ay kaayon ng moral na kaayusan ng sansinukob na nagdudulot ng panloob na kapanatagan at katahimikan. Ang pagpipigil sa sarili, ang huling birtud, ay nagsisilbing tagapagbantay ng katamtaman at sariling pagsupil. Pinapaalala nito na kontrolin natin ang ating mga pagnanasa, sapagkat dito natin matatagpuan ang daan patungo sa tunay na kasiyahan. Sa kanyang mga sanaysay, binibigyang diin ni Seneca ang kahalagahan ng pagpapasimple ng mga pagnanasa at paghahanap lamang sa mga mahalaga para sa isang buhay na may birtud. Sa pagpipigil ng mga pagnanasa, natutuklasan natin ang bukal ng panloob na kapanatagan. Anuman ang mga pangyayari sa paligid, ang mga birtud na ito
na pinanghahawakan ng iba't ibang stoic na pilosopo ay nagsasanib upang hubugin ang isang buhay na sumasalamin sa ideal ng Stoicism. Sila ang mga tala ng gabay na humahatid sa atin sa magulong dagat ng buhay ng may biyaya, karunungan at hindi natitinag na panloob na kapayapaan. Sa pamamagitan ng pagtanggap sa mga birtud na ito at pagpapasok nila sa ating isipan at mga kilos, napapanatili natin ang kalmadong disposisyon na sumasalamin sa pangako ng Stoicism sa panloob na pagkakaisa at etikal na pamumuhay. Sa masalimuot na larawan ng Stoicism, ang mga birtud ang makukulay na kulay na bumubuo sa larawan ng isang buhay na namumuhay ng kaayon ng walang hanggang katotohanan ng sansinukob. Sa mundo ng Stoicism, pananatiling kalma at maalam sa reaksyon na to, may mga taong tatawagin kang malamig. Hayaan mo sila. Ang hindi nila nauunawaan ay ang nakikita nilang parang paglayo ay disiplina sa katotohanan. Ito ang desisyon mong huwag ipamigay ang kapayapaan ng iyong isip na parang libreng candy. Sinabi ni Aristotle, ang pagkilala sa iyong sarili ang simula ng lahat ng karunungan. At kapag kilala mo na kung sino ka, kapag matibay kang nakaugat dito, walang ingay mula sa iba ang makapagpapagalaw sa iyo. Kaya hindi ka walang puso dahil hindi ka nagre-react. Hindi ka bastos sa pagprotekta sa iyong enerhiya. Tapos ka na sa pagpapagamit sa iba na parang laruan ng iyong kalooban. Na-unplug mo na ang panel, nabawi mo na ang kontrol. At sa mundong nahuhumaling sa kaguluhan, ang uri ng katahimikan mo ay isang superpower. Narito ang sikreto. Ayaw ng mundo na manatili kang kalmado. Gusto nilang ikaw ay reaktibo, padalos-dalos, at madaling masaktan dahil doon umiikot ang kanilang sistema. Pero kapag tumigil ka sa pagbibigay ng reaksyon, binabasag mo ang siklo. Hindi ka na isang manikang kontrolado ng iba. Ikaw na ang master ng sarili mong realidad. Ito ang Stoicism sa gawain. Hindi lang teorya kundi pang araw-araw na pagsasanay. Sa tuwing pipiliin mong hindi mag-react, sinasanay mo ang iyong isip. Sa tuwing pinoprotektahan mo ang iyong enerhiya, pinapatibay mo ang iyong kalayaan. At sa tahimik na espasyo sa pagitan ng nangyari at kung paano ka magre-react, nauunawaan mong walang bagay sa labas ang totoong makakapagkontrol sa iyo maliban na lang kung pahintulutan mo. Manatiling kalmado kahit magulo ang mundo. Iniisip ng ilan na ang pananatiling kalmado ay tanda ng kawalan ng malasakit. Na ikaw ay pasibo, mahina, masyadong detached, malamig, malayo, walang emosyon. Ngunit linawin natin ito ngayon. Ang totoong detachment ay hindi tungkol sa pagiging walang pakialam. Ito ay tungkol sa tamang paraan ng pag-aalaga. Ito ay tungkol sa pagtanggi na hayaang agawin ng bawat maliit na bagay ang iyong kapayapaan. Sapagkat ang katotohanan ay mas reaktibo ka, mas kontrolado ka ng mundo. At kung lahat ng bagay ay tinatablan ka, hindi ka magkakaroon ng lakas para tumutok sa mga tunay na mahalaga. Ang tawag ng mga Stoic dito, apatia. Hindi ka walang pakialam sa modernong kahulugan, kundi isang estado ng panloob na katahimikan kung saan hindi nadadamay ang iyong kaluluwa sa kaguluhan. Ito ang kakayahang hayaang gumalaw ang mundo sa paligid mo, ngunit hindi dumaan sa iyo. Isipin mo ang sarili mo bilang isang matibay na puno sa hangin. Nariyan ang hangin. Totoo ang ingay. Ngunit hindi ka yumuyuko rito. Nanatili kang nakaugat, naroroon, makapangyarihan. Ganito ang pakiramdam ng tunay na detachment. Hindi lahat ng argumento kailangan mong salihan. Hindi lahat ng insulto dapat sagutin. May mga bagay na puro ingay lang. At kapag tumigil ka sa pagsayaw sa kaguluhan, unti-unti itong lumalabo. Ito ang pagbabago sa pag-iisip. Hindi lahat ng bagay ay tungkol sa iyo. Hindi bawat tono, tingin o pagkaantala ay personal na atake. At kahit pa ito'y totoo, hindi ibig sabihin kailangan mong tumugon. Ikaw ang pumipili kung ano ang papasukin sa isip mo, kung ano ang karapat-dapat na bigyan ng espasyo sa araw mo. At habang mas madalas mo itong ginagawa, mas gumagaan ka, mas tumitibay, mas nagiging panatag. Magsisimula kang maramdaman na kahit umiikot ang mundo sa paligid mo, ikaw ay tahimik, malinaw, matatag. Kaya kapag may nagsabing nagbago ka, ngumiti ka lang. Dahil totoo nagbago ka na nga. Hindi ka narito para mahila sa bawat sunog. Narito ka para tahakin ang apoy nang hindi nasusunog.
At iyan, kaibigan, ang ibig sabihin ng pagiging untouchable, hindi hinihingi ng stoicism na baliwalain mo ang buhay. Ang hinihingi nito'y matutunan mong kontrolin ang iyong reaksyon sa buhay. At kapag nagawa mo yan, kapag tumigil ka sa pagpapadala sa lahat ng bagay, doon ka palang tunay na nagsisimulang mabuhay ayon sa sarili mong mga termino. Napakalaking kapangyarihan ang nalalok mo kapag natuto kang bumitaw. Darating ang isang sandali, tahimik, halos hindi mo mapapansin, na parang may click sa loob mo. Hindi ito dramatiko, walang paputok, walang malalim na musika sa background, simpleng pagbabago lang, parang unang beses mong huminga ng sariwang hangin. Matapos ang maraming taon, iyon ang sandaling tumigil kang mag-alala, hindi dahil manhid ka o walang puso, kundi dahil marunong ka na, may kabuuan at malaya. Tumigil ka na sa pagbibigay ng piraso ng sarili mo sa mga bagay na hindi karapat-dapat. At ang mundo nagsimulang magbago sa paligid mo. Sa simula, banayad lang. Ang mga taong dating pinupuntirya ang insecurities mo, umaatras. Ang komento na dati gumugulo sa iyo ng ilang oras, bigla na lang dumadaan. Ang mental tug of war mo sa mga tao, problema at nakaraang pagsisisi, lumuluwag. Napapansin mong karamihan sa stress mo, gawa mo rin pala, na ang karamihan sa mga labanan mo ay laban sa mga anino. Ang mga bagay na dating sumisipsip ng enerhiya mo, hindi pala totoo sa paraang akala mo. Reaksyon mo lang, pagkakabit mo, ang kwento mo. At ngayon na wala na ang reaksyon, gumagaan ang buhay. Iyan ang kapangyarihan ng emosyonal na katahimikan. Naniniwala ang mga Stoic na ang tunay na kabutihan ay ang kapayapaan ng isipan. Sabi ni Marcus Aurelius, may kapangyarihan ka sa isipan mo, hindi sa mga panlabas na pangyayari. Kapag napagtanto mo ito, matatagpuan mo ang lakas. Sa sandaling tumigil ka sa pag-react sa lahat ng bagay, nawawala ang kontrol ng labas na mundo sa damdamin mo. Doon pumapasok ang tunay na lakas. Hindi malakas ang sigaw, hindi agresibo, kundi tahimik, kalmado, hindi matitinag. Pero heto ang totoo. Karamihan sa atin, mula pagkabata, ay natutong mag-react agad. Na-stress, nagpapanik, kinokritika, depensa agad. Nag-fail, nagwawala. Para bang may pre-installed script ang utak natin at kapag pinindot ng buhay ang tamang button, boom! Uulit ang parehong eksena. Pero paano kung baguhin mo ang script? Paano kung dumating ang stress? At huminga ka lang, walang panik, isang malalim na hinga lang. Paano kung tinamaan ka ng kritisismo? At sa halip na ipagtanggol agad ang sarili mo, ngumiti ka. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil hindi ka alipin nito. Sabi ni Carl Jung, ang pinaka nakakatakot na bagay ay ang tanggapin ang sarili ng buo. At kapag nagawa mo yan, hindi ka na kayang saktan ng kritisismo dahil hindi mo na pinipilit maging taong hindi ikaw. Ang muling pagprograma sa emosyonal mong tugon ay hindi pagiging manhid. Ito ay pagiging malaya. Sa bawat pagkakataon na pinipigil mo ang automatikong reaksyon at pinipili ang kabaligtaran, sa bawat beses na pinipili mong manatiling kalmado kaysa makisali sa gulo, ngiti imbes na depensa, bumubuo ka ng bagong landas sa isip mo. Dahan-dahan natututo ang utak mo. Hindi na tayo para sa panik, hindi na tayo para sa drama. Para tayo sa presensya, lakas at kapayapaan. Pero may tanong na pwedeng magbago ng lahat. Anong kwento ang kinukwento mo sa sarili mo ngayon? Bawat emosyon ay nakatali sa isang naratibo. Kung iniisip mong biktima ka, dala mo ang sakit. Kung ang tingin mo sa sarili mo'y kontrabida, dala mo ang hiya. Pero kung piliin mong ikaw ang bayani ng sarili mong kwento, ang bawat kabiguan ay nagiging plot twist. Ang bawat insulto, gasolina. At ang bawat hirap, bahagi ng pag-angat mo. Sabi ni Plato, ang una at pinakadakilang tagumpay ay ang mapagtagumpayan ng sarili. At ang pagsisimula ng tagumpay ay ang pag-angkin sa sarili mong kwento. Kapag may tumama sa'yo, huminto ka at tanungin, anong lente ang gamit ko ngayon? Dahil hindi mo palaging makokontrol ang mga pangyayari, pero palagi kang may kontrol sa pananaw mo. At ang pagpili mo sa lente, sa paglipas ng panahon, ay binabago ang buong emosyonal mong mundo. Ngayon, pag-usapan natin ang isa sa pinakamatalim mong sandata,
ang magawang tanggalan ng kapangyarihan ang iba nang hindi man lang nagtataas ng kamay. May uri ng lakas na hindi galing sa pagsigaw, kundi sa ngiti at katahimikan. Kapag may nambastos at pumayag ka, pero sa kalmadong paraan, nalilito sila. Parang nawalan sila ng saksakan, tahimik ka masyado. Oo, gusto ko ng kapayapaan. Wala kang pakialam, no? Sa mga bagay na hindi mahalaga, oo. Akala mo angat ka sa iba. Mas angat ako kaysa sa dati kong sarili. Hindi mo iniiwasan ang suntok. Sinasalubong mo ito sa ere at pinapawi na parang wala lang. Iyan ang ibig sabihin ni Socrates nang sinabi niya, walang sino man ang may karapatang maging baguhan pagdating sa pisikal na pagsasanay. Isang kahihiyan para sa isang tao na tumanda nang hindi nakita ang kagandahan at lakas na kaya ng kanyang katawan. Pero pareho lang din yan sa isipan. Bakit mo hahayaang tumanda ka nang hindi mo kailanman sinanay ang emosyon mo? Bakit mo hahayaang mabuhay ng buong buhay mo na laging kinokontrol ng reaksyon? Kapag natutunan mong huwag magbigay pansin sa mga bagay na walang kabuluhan, nagkakaroon ka ng espasyo para tunay na magmalasakit sa mga bagay na mahalaga. Tumitigil ka sa pag-aaksaya ng enerhiya sa pagtatanggol ng sarili at sinisimulan mong gamitin ang enerhiyang yon para buuin ang sarili mo. Pinoprotektahan mo ang kapayapaan mo na parang banal kasi totoo, banal ito. Hindi mo na nilalabanan ang mga laban na hindi naman sayo. Hindi mo na pinipilit patunayan ang sarili mo sa mga taong matagal nang may pasya. Hindi mo na hinahayaan ang drama na hilahin ka pababa at nagsisimula kang mamuhay ng iba. Papasok ka sa mga silid dala ang presensya, hindi presyon. Humaharap ka sa mga sitwasyon na may kalinawan, hindi takot. Nagiging ikaw ang taong hindi lang nakakaraos sa unos. Ikaw ang katahimikan sa gitna nito. Hindi dahil tumigil kang magmahal, kundi dahil natutunan mong mahalin ang mga tamang bagay. Bihira ang ganitong pagbabagong pananaw. Karamihan hindi kailanman umaabot dito. Pero kung ipagpapatuloy mo ang maliliit at banayad na hakbang na ito, kung patuloy mong kinukwestiyon ang mga reaksyon mo, nire-rewrite ang mga script sa isip mo, pinipili ang kapayapaan kaysa sa pride. Darating ang araw na lilingon ka at mapapansin mo, hindi ka lang basta nabuhay, napagtagumpayan mo ang buhay. Kapag tumigil kang hayaan ng mundo na kontrolin ang reaksyon mo, hindi ka nagiging malinaw ka, kalmado, matatag. Iyan ang uri ng tahimik na kapangyarihan na hindi kayang kunin ng kahit sino sayo. At kapag natikman mo na yan, wala nang atrasan. Kung may tumama sa loob mo sa mensaheng ito, may isa pang video ngayon sa screen na magdadala sa iyo ng mas malalim pa. Pakinggan mo ako. Gugustuhin mong mapanood yon. Salamat sa pagdaan sa mas malalim na pag-iisip at sa pagiging bahagi ng Tagalog Stoic Life. Hanggang sa muli, manatiling panatag at ipagpatuloy ang tahimik ngunit makapangyarihang